Oh, di ba? Pareho, di ba? I-google nyo yung nagawa ni Lenny. Utot mo. Bakit mo kami tuturuan mag-google? Hindi naman kami interesado kay Lenny. Hindi nga namin topic si Lenny. Pasok ka ng pasok. Nasabi ko lang nalutang si Lenny. Nasaktan ka naman. Ipagmalaki mo. Huwag yung i-google mo po. Napakaengot mo naman. Ipagmalaki mo. Na may nagawa. Ngayon po kayo magtanong, Doc Badong, kailangan banatan ni Ted Pailon si Ate Inday for content and money sake. Siyempre, mga amo niya na yung nag-uutos sa kanya. Bobo daw ang administrasyon, sabi ni BP Inday Sara. Opo, marami pong sinabi si BP Inday, kaya lang nawalan na tayo ng oras. Kaya itutuloy po natin yan. Pero yung usaping bobo yung administrasyon, matatalino po sila. Matalino po. Binobobo tayo. Di ba? Binobobo po tayo. Gagawin niya pang credit and drug. Di naman maluta sa mga krimen. Bagsak na ang tourism sa bad image na sa mga countries. Correct. Alam niyo po, isa pa sa nagpapasama ng image natin, mismo yung administrasyon. Bakit? Saan ka nakikita ng bansa na ipinadakip mo yung citizen mo sa ibang nasyon? Wala. Eto nga, hindi lang simpleng citizen yun eh. Siya po ay presidente dati. Alam niyo po, yung nagsasabi po na akala ko ba matapang si BP Sara, hindi po naman tinatalikuran ni BP Sara yung sumagot nga eh. Mali po yung pinalalaganap nyo na ayaw harapin yung impeachment. Sumagot nga po, yun nga po yung pagharap niya eh. Nagbigay nga po ng 16 na abogado. Ano po ibig sabihin nun? Handa sila. Nagbigay nga ng 16 na abogado. O unang hakbang nila, ipa-dismiss yung kaso. Pwede bang i-ignore ng impeachment court yan? Hindi po. Pagbobotohan nila yan. At ilan po ang kailangan para ma-dismiss? Hindi po 18, 13 lang. Pag bumoto po yung 13 na dismiss ang kaso, dismiss na po ang kaso. Naintindihan nyo po ba? Kaya yun po ang panawagan. Huwag po kayong pabola dyan kay Ted Pailon na kung gustong maibangon. Bakit? Bumagsak na ba ang popularidad ni BP Sara? Kung gustong ibangon, katarantaduan mo, Ted Pailon. Boss Mads, nagmamadali kasing magpahiwatig si Risa ng pagtakbo niya para sa presidente for 2028. Baka nabayaran yung witness para bumaliktad at ilaglag si Risa. Ay, wala po akong masasabi dyan. Pero yung mga ganyang witness, hindi po yan dapat pagtiwalaan. So lahat po ng kanyang mga sinabi, laban kung kanino man, kasi may mga nababanggit pa na pangalan na hindi ko po kilala. Ang kilala ko siyempre si Bato, si Bungo, si President Duterte, si Sara Duterte. Kalahin mo yung presidente ng Pilipinas, manghihingi ng baril kay Apollo Kibuloy. Alam niyo po ba na pwede siyang manghingi doon sa supplier natin ng mga baril? Kayo naman napaka... May supplier ng baril, ang baril ng Pilipinas eh. Bumibili po tayo ng baril eh. Kung gusto niyo ng baril, manghingi siya bibili siya o manghingi ng sa supplier. Bigyan mo ko ng mga magagandang baril diyan. Imagine, mga kolektor po yan. Kolektor po si Tatay Digong ng baril. At legal po yung mga baril niya. Alam niyo ba ibig sabihin ng kolektor? Si Robin nga, kolektor eh. Minamasama lang kasi lahat eh. Hindi lang po baril ang kinukolekta. Magagalit. Magagalit sa atin yung mga ibang Duterte. Well, sorry na lang ang mga bobo, mga prosecutor. Alam mo nyo kung bakit mahina sila? Hindi nila na-anticipate yan eh.
Panay sila. Kita nyo ang panay banat nila nun. Dapat tumuloy yan. Dapat ituloy na. Pucha, isa pa lang ang hirit eh. Alam niyo po, isa pa lang po hirit ng magagaling na abogado ni BP Sara. I-dismiss ang kaso dahil sa ganun. Nataranta na sila lahat. Ano nakatwiran? Ano nakatwiran nila? Ang sabi nila, dapat daw hindi technicalities, dapat daw hindi procedural. Lahat sila, yan ang sinasabi. Hindi naman original sa'yo yan, Ted Filon. Okay lang sana kung original sa'yo yan, bibilib pa ako. Hindi naman original sa'yo yan. BBM, ang tagal mong tumambay sa imbakan ng shabu. Pa-picture. Si Tatay Digong. Ang ganda nung ginawa ng isa eh. Si Tatay Digong nagbabaw sa mga OFW. Tapos pinakita naman sa baba, si BBM naman nagbabaw siya sa Cebu. Hindi ko na makita, papakita ko dapat sa inyo eh. Ang galing eh, di ba? Ikaw muna magparapet. Ano parapet? Hindi ko alam yung parapet eh. BBM, ang tagal mo. Photo ops din tong si BBM, no difference at all with Lenlen. Parehong-pareho eh, di ba? Parehong-parehong magagaling magsalita. Baka naman nadiktahan ni Chacha si Loverboy Ted. Takot kay DJ. May relasyon ba sila? Sa bagay, no? Pagka ganun kaganda, mabibighani ka rin eh. Wala po akong sinasabi. Iba po yung mabibighan. Ano lang, di ba? Normal lang yun. Sir Baz, maraming nagmamagaling at nagmamarunong sa batas pero sa aktual na debate, wala naman silbi. Correct. Presko ng presko, di ba? O ngayon, tahimik sila. Madidis. Takot sila, di ba? Kaya pinalulutang nila. Huwag niyong daanin sa sa teknikalidad. Huwag niyong daanin sa procedural. Lahat ng may kaso, gustong madismiss ang kaso. Talaga, Doc Badong nagbaw. Si BBM sa mga Cebuano, wala talagang originality sa Sir Lol. Sir Baz, pareho lang sila ni Lenlen na paturo-turo sa picture na kaya pakparaw ko na. Pareho mga wala. Comment po tayo. Aba, talagang tulog na lahat ng may pampakape. Prof. Badong, sabi ni BBM hindi daw maapektuhan ng ekonomiya ng Pilipinas sa nangyaring gulo sa Middle East. Ano masabi mo tungkol dito? Ikaw naman, no? Ay, ewan ko kung ano ba ang Pilipinas? Hindi ba tayo bumibili ng langis? Pucha, apektado na nga yung mga driver eh. Magtataas ng presyo eh. Ibang klase talaga. Magpaturo naman kayo sa Mr. President, sa inyong mga economic managers. Kung totoo yung sinasabi nyo. Magpakape. Boss Baz, si Ted Filon, kunwari nakikipanig sa mga pro Duterte noon para makakuha ng views. Ngayon, sinisingil siya ng amo niyang bumabanat na kay BP Inday. Nakonsensya na siya, hindi na makatulog dahil pastor ang pinakulong niya. Sabi niya nga, di ba, naiyak siya. Yung naiyak pala siya, hindi dahil naalala niya yung ginawa di umano sa kanya. Kung hindi alam niya na nagsisinungaling siya. O in fairness, kaya lang, siyempre, bahala na kayo. Kung ako kasi, yun na nga, kung hindi nakatiwa-tiwala, dapat ganun ang tingin ng judge. Pucha, ikaw pala witness, hindi ka nakatiwa-tiwala eh. Kung ang mahirap, kung siya yung main witness. Bukas, tataas na naman ang gasolina. Ako, payo ko lang, Senator Marcoleta at sa mga bagong papasok na senador, sana po, maimbestigahan nyo tong lumantad ng mga witness at yung iba pang mga witness. Binawian si Ontivero.
trumpo yan si BBM boss. Yan. Nakita mo na ba yung mga president? Si Trump nakasakay sa eagle kasi symbol ng Amerika. Si Putin sa bear at si BBM nakasakay sa buhaya. Hindi pa. What you expect sa adik? Wala namang gagawing matino yan. May tama o wala. Ganun pa rin ang suma total. Pinagtitripan niya lang mga taong bayan at wala kang makuhang matinong sagot sa adik. Pustahan tayo, pagmamalaki niya yung mga drug hole na yan. Kayo ba, kamalaki-malaki ba yun? Walang taong nahuhuli? Yung sa San Juanico Bridge din, Doc Badong, feeling inhinyero din pala si BBM. Doon ako nagtataka no? Kalagitnaan mo na ng term, may gana ka pang manisi. Wala po siyang, wala po siyang inakong responsibilidad. Lahat isisisi. Kung hindi nagpabaya ang mga naunang presidente, hindi sana masisira ang San Juanico Bridge. Utot mo. Tatay mo pa nagpagawa niya. Ilang taon na ba yung San Juanico Bridge niyan? Talagang dapat yan, maintenance. Sa'yo nasira yan, isisisi mo sa ibang presidente. Hindi na lang kasi gawin, di ba? Yun yung problema Talaga namang masisira yan dahil ilang na po ba yan? Ilang taon na ba yan? Yung marami po dito hindi na umabot sa panahon ni Marcos, mga nanonood sa akin Imagine niyo ilang taon na itong mga nanonood na to, hindi na nila inabutan yung tatay mo. Tatay mo pa nagpagawa niyan. Wala ka na nga nagawa na ganyang malalaki. Ang gagawin mo na lang, i-maintain. Tapos isisisi mo pa, sa'yo na nga nasira. Nung panahon ni Duterte, panahon ni Pinoy, panahon ni Gloria, nagagamit pa yan. Panahon mo, nasira, tapos ayaw mo na namang i-rehab. Huwag kasing rehab ang gamitin nyo. Ano ba ibang salita pa sa rehab? Allergic. Allergic sa rehab Sabihin nyo kasi repair. Yan. Sabi kayo na sabi, rehab kayo na rehab Sabihin nyo repair. Reconstruct. Yan, mga ganyan. Ayaw tuloy. Mayroon nang palang record na maintenance dyan sa San Juanico. Bridge maintenance sa previous admin, sabi ni Malo Tiquia. Correct. Nabasa ko nga yun Nasisira dahil binabagyo, pinapagawa. Wala pong problema Alam nyo, kung nasira man yan at ipapagawa nyo, walang problema Matutuwa pa kasi matagal na tenga tapos bigla bubuksan na dahil ngayon buksan nyo man, puta galit pa rin sa inyo ang tao. Bakit? Sinisi nyo muna sa iba Yung pala gagawin nyo rin. Pag hindi nyo nagawa yan San Juanico Bridge at si Sara Duterte pang gagawa, yun talaga malaking kasalanan nyo. Truly yours. Sa wakas, may nagpakape. Maraming salamat, truly yours Boss Buds, pangkape para sa'yo. Yan. Para sa'yo. Ang pangkaping ito mula kay Troy Leos. Natutuwa ako pag may nagpapakape. Ibig sabihin, hindi po ako peking tao. Gawin lang ang trabaho. Yun yung nakakabwisit Hindi nyo ba i-repair yan? I-repair din naman. I-repair nyo lang kasi ganun talaga Isisisi pa Hindi nyo po kasalanan kung masira yan dahil talaga namang matanda na yan. Ano na nangyari sa ilang milyong pabahay sa mahirap sa pinangako niya? Naku, asahan nyo pa ba yan? Tignan niyo yan, tinuloy-tuloy yung 20, di ba? Ilan lang nakakabili, pero ano niyan, ibabalita niya sa zona yan. Yung mga inihabol niya na
Starlink sa mga eskwelahan, may mga photo op siya, re-report niya rin yan. May Starlink na rito. Synonyms for rehab: recovery, healing, recuperation, convalescence, comeback. O, wag na yung mga mahirap, yung recuperation tsaka convalescence. Baka tirahin. Mapagkamalang pandroga yan, tirahin. Ibili mo nga ako ng convalescence na yan. Mukhang malakas tama. Puro pangako naman niya, wala namang matutupad. Kaya nga po hindi na atin si BP Sara eh. At least, ayaw niyang maging parte ng mga kapikian. Hindi kasi peke eh. Yung mga Duterte hindi peke. Di ba? Hindi daw atin si BP Sara. Ang sagot kasi ko yan, hindi kasi peke mga Duterte. Pag sinabi nilang kaaway nila, kaaway nila. Pag sinabi nilang kaibigan nila, kaibigan nila. Di ba? Oh, kita nyo si Pastor Quebuloy. Hanggang ngayon, hindi nila kaibigan ang turing nila eh. O ngayon, nalalantad ngayon na si Ontiveros lang. Ontiveros, strike 3 ka na raw, sabi ni Yes Yo. Balak mo pang tumakbong presidente, ha? Anong gagawin natin? Walang ibibida sa SONA, kaya dapat merong accomplishment eh. Pinakamalaking dagol nakamit natin sa bloodless. Eh talagang bloodless, walang papalag eh. Walang tao kusang lumangoy at nagpahuli ang mga droga.